Ibinulgar ni Eric Celis ang korupsyon sa House of Representatives sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Narito ang pahayag ni Eric Celis. O ang alyansa ng pagwasak sa Pilipinas. Dalawang paragraph na lang. DILG Secretary Remulla said, corruption was rampant in Congress under, ulitin ko, DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, said, corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez leadership. Memorandum mismo during the meeting. Sabi ni John Vic Remulla, sabi niya, corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez leadership, which significantly lowered the Bagong Pilipinas approval and trust rating during the campaign. And even the military, even the military has expressed dissatisfaction many times. Ito ay confirmation ng kumakalat na mga balita na hindi lang ibinabalita sapagkat pilit na pinapatay. Siyempre, ipopost ko po para mabasa ng lahat. Mag-request lang ko ng dalawang opinion pa kung pwede kong i-post na ito. No? Para makita nyo, ito nakalagay sa number 8. Number 8. Dahil daw sa korupsyon na talagang laganap at malala sa ilalim ng liderato ni Martin Romualdez, mga kababayan, my goodness, sabi ni John Vic Remulla, ang Department of Interior and Local Government Secretary ni Marcos, even the military has expressed, referring to the armed forces of the Philippines, their dissatisfaction many times. Ilang ulit na siguro na nagpapaabot ang mga matataas na general at opisyal ng Armed Forces of the Philippines kay DILG Secretary Remulla dahil hindi makadirekta kay Bongbong Marcos. Ito, mga kababayan, the President acknowledged that a strong Congress leader could effectively improve the government approval and trust rating and said that he will consider to place, he will consider, referring to Marcos, Congressman Toby Chanco as speaker candidate if the results in the survey still remains unsatisfactory. Wow! Halaka! Martin Dilawer Romualdez. Hindi na sa Tambaluslos lang. Martin Dilawer Tambaluslos Romualdez. Ang Dilawer na kaso niya, yung bribery na hindi matanggal-tanggal sa kanyang balat. Kinikilala niya ang ganitong recommendations at sabi niya, nangangailangan nga ng matatag at maayos na liderato ang Kongreso upang makabawi ang buong gobyerno sa government approval and trust rating from the people. It's the President speaking here during the meeting. Okay? And sabi niya, kinoconsider niya na pwedeng mamuno si Congressman Toby Chanco, who is now the campaign manager of Alyansa ng Bagong Pilipinas o ang Alyansa ng Pagwasak sa Pilipinas. Nila, si Congressman Toby Chanco ng, I think, Navotas ito taga Navotas, will be the speaker candidate if the results of the survey continue to be negative. Last paragraph. Congressman Chanco said he would adjust the campaign strategy according to the current election situation, especially in the media. So, may paghihilot sila, may gagawin silang mga PR and media operations. Sabi niya, the opponent's actions, referring to the opposition, sa grupo ng PDP Laban at grupo nila Inday Sara Duterte at ni Tatay Digong, the opposition's actions have seriously interfered with the voters' judgment. Inaamin mismo ni Congressman Toby Chanco, the General Manager for Campaign ng kanilang alyansa sa pagwasak ng Pilipinas, na talagang naapektuhan ang pagtingin, pananaw at mga magiging desisyon ng botanteng Pilipino dahil nagkakaroon na sila ng napakalubhang negatibong pananaw sa gobyerno ni Marcos kasama sa kanyang mga alyansa sa pagbatak. Oy, ikaw Isela, alyansa sa pagbatak at alyansa sa pagwasak. Okay. Kaya, to fully advance this improvement, the President instructed him. Instruction ito ni Marcos Jr. kay Toby Chanco, kay Congressman Toby Chanco. The President instructed him as the campaign manager to fully advance the media operations and make sure that it is funded and logistically ready over the next month towards elections. Wow!
talagang bubuhos ng kanilang bilyon-bilyon na pundo para hilutin at pilitin na pihitin ang malaganap na diskontento at pagkagalit ng mamamayang Pilipino laban sa gobyernong Marcos Romualdez. Ang last line for the President's reference, signed Lucas Bersamin. May seal ito at may isang senior staff na nag-receive ito ng dokumento at memorandum, mga kababayan. Just wait, give me 1 hour kung i-allow ako ng lawyer's advice na i-post ko na sa Facebook. Makikita nyo sa 2 Facebook page. Matatandaan kamakailan maraming mga kongresista ang nagsabi na ngayon lang silang nakatanggap ng bilyon-bilyong pisong pondo mula sa Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez. Makalipas ang 2025 midterm elections ay nagsalita rin ni Congressman Toby Tiangco, campaign manager ng Alyansa, para sa Bagong Pilipinas na ang mga pumirmang kongresista sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay may kapalit na malaking pondo. Subalit sa kabila ng malaking pondo ang pinakawalan ng kasalukuyang administrasyon ay tila naging matabang pa rin ang pagtanggap ng taumbayan ng kanilang mga kandidato, partikular mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas.